Sorry, Miss Tan, but your scholarship got cancelled because of the sponsor you have misunderstandings with. You need to pay for your tuition fees to continue studying here at Stanford International University. Napahawak ako ng mahigpit sa damit ko sa sinabi ng principal sa akin. Dahil lang dun tatanggalan ako ng scholarship? Pesting yawa? Dahil lang sa nireject ko siya? Dahil hindi ko siya type? Paano na ako ngayon? I need that damn scholarship para makapagtapos. Hindi ko kayang bayaran ang napakamahal na tuition fee dito plus other expenses. Room! Napapikit ako sandali, pilit pinipigilan ang pangingilid ng luha. Is there no other way, ma'am? Nanginginig kong tanong, pilit inaayos ang boses ko kahit ramdam kong durog na ako sa loob. Umiling ang principal, seryoso ang mukha. I'm sorry, Miss Tan. The sponsor already pulled out. Unless you can find a new one or settle the fees yourself, you won't be able to enroll next term. Parang may sumabog sa dibdib ko. New sponsor? Sa ganitong kaiksing oras? Until when po ang deadline? Mahina akong tanong. 2 weeks. 2 weeks. Parang gusto kong tumawa. O umiyak. O sumigaw. Thank you, ma'am. Bulong ko na lang bago ako tumayo. Hindi ko na kayang magtagal pa doon. Baka tuluyan na akong bumigay. Paglabas ko ng office, doon na bumuhos ang lahat. Puta! Napakagat ako sa labi ko, pinipigilan ang hikbi. 2 linggo. 2 linggo para humanap ng milyonaryong handang sumalo sa tuition ko. Dahil lang sa lalaking yon. Dahil lang sa binasted ko siya. Dahil hindi ko siya gusto. Ganito na agad ang kapalit? Akala mo kung sino ka? Hindi kita kailangan! Pero kahit anong tapang ang sabihin ko, alam kong nagsisinungaling ako. Kailangan ko. Kailangan ko yung scholarship. Kailangan ko makapagtapos. Naglalakad ako pa uwi, lutang. Hindi ko na halos marinig ang paligid ko hanggang sa isang malakas na busina ang nagpagulat sa akin. Napaatras ako agad, muntik nang mabangga ng isang itim na sasakyan. What the hell? Napatingin ako, handa nang magalit kung sino mang hinayupak ang babangga sa akin. Dahan-dahang gumukas ang tinted window at doon tumambad ang isang pamilyar na mukha. Malamig, arogante at nakakainis. Siya yung dahilan kung bakit nawalan ako ng scholarship. Ngumisi siya, parang wala lang nangyari. Looks like you need help, Miss Tan. Nanlaki ang mata ko, agad nag-init ang ulo ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo, malamig kong sagot. Really? But I heard you're about to lose everything. Tinaas niya ang kilay niya. Kumuyom ang kamao ko. Humigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko na ninginig sa galit. Oo, at dahil yun sa'yo, demonyo ka! Sigaw ko. Akma akong susugod sa sasakyan niya, pero mabilis siyang tumawa, yung malamig, nakakainsultong tawa. Easy. You really think shouting at me will fix your problem? Naningkit ang mata ko. Fix my problem? Ikaw na ang problema ko! Correction. You became a problem the moment you embarrassed me in front of everyone. Napatigil ako saglit. What? Ngumisi siya. No one humiliates me in front of my people, Miss Tan. But, because I like you, be my sex slave for 1 year and I'll give it back your scholarship. Excuse me? Gago to ah. Anong akala niya sa akin? Binuksan niya ang pintuan ng sasakyan niya. You heard me, so get in the car. If you still want that scholarship. Tumigil ang mundo ko. Napalunok ako. I will fuck you hard for 1 year, Miss Tan. And in return, you get that scholarship with monthly allowance from me. Sandali siyang natahimik, saka nagsalita ng dahan-dahan. Parang sigurado na siyang wala akong ibang choice. Bakit mo ba ginagawa to? Mariin kong tanong. Hindi siya agad sumagot. I told you I like you, but you will face the consequences for embarrassing me.
So get in the car and we talk our agreement. Nakita ko siyang nakatingin sa akin. Napabuntong hininga ako. Damn it! I need that scholarship. And the money. Napalunok ako at pikit matang sumakay ng sasakyan. Pero pagkapasok ko pa lang ay siyang sunggab niya sa akin ng halik. Tutol ko, pero kung sansan na napapadpad ang kamay niya. Nagulat ako nang bigla niyang sinira ang blouse ko kaya tumambad sa kanya ang dibdib ko. May bra pa ako nasuot pero agad kong tinakpan ang dibdib ko. Hoy! Teka! May driver ka! Utal ko dahil nahihiya ako dahil napatingin ako sa driver sa unahan. Kitang-kita ko ang pagnanasa ng mokong na to na para bang hindi ako narinig dahil hinila niya ang paa ko kaya bigla akong napahiga. Dahil nakapalda ako ay madali niyang hinawi, tinaas ang palda ko at madali niyang dinilaan ang kugrak kepyas ko kahit may panty pa ako nasuot. Fuck! Uy! Pinipigilan kong mapaungol pero para siyang hayop na nanggigigigil sa akin at gutom na gutom sa pagkain. Hindi ako makapalag dahil ang lakas niya makahawak sa akin. Napasinghap ako at napakagat sa labi nang bigla niyang pinasok ang isa niyang daliri sa pagkababae ko. Fuck, virgin pa ako! Yung isang kamay niya ay pinipisil ang dibdib ko kahit may suot pa akong bra. Teka, sabi mo pag-usapan natin yung agreement. Sinubukan kong mag-focus at hindi magpadala dito sa kakaibang sensasyon na binibigay niya sa akin. Yeah, we're talking. Sabi niya at hinubad na nga niya ang panty ko at sinunggaban ulit ang kepyas ko. Napalunok at napapikit ako. Sobrang lalim ng paghinga ko. Hanggang sa nakaramdam ako ng sasabog sa loob ko. Don't hold it. Sa sinabi ngang iyon ay tuluyang may sumabog sa loob ko na ikinatirik ng mata ko. You taste good. Sabi niya at umayos na ng upo habang ako dito ay hingal na hingal. Nang maalala ko na may driver palang nakatingin sa amin ay umayos na ako. Susuotin ko sana ang panty ko pero pinigilan niya ako. Do not wear panty from now on. Utos niya kaya napalunok ako. Pero... Reklamo ko pero pinigilan niya ako. No buts, Miss Tan. Hindi ko na siya pinansin sa buong biyahe hanggang sa makarating kami sa penthouse niya na sobrang laki at sobrang engrande. You need to break up with your boyfriend, Miss Tan, after today. Hindi ko siya pinatapos magsalita. Anong kinalaman ni Larry dito? Because I don't share once you sign the contract. Kinuha niya ang laptop niya at nag-type. 3 years na kami ni Larry. Kaka-graduate niya lang last year at nagtatrabaho bilang manager sa isang malaking kumpanya. Bakit parang sigurado ka na wala na akong ibang choice? Doon lang siya huminto at numise. Because you're the only one who ever said no to me. What? Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Do you have any idea how many women try to get my attention? They follow me, they obey me, they give me what I want. Without hesitation. Napairap ako at napahigpit ang hawak sa bag ko. Pero ikaw? You rejected me. In public. Kumulo ang dugo ko. Dahil mayabang ka. Akala mo kung sino ka. Sandaling tumahimik ang paligid. Nawala ang ngisi niya. Careful. Hindi ka espesyal. May pera ka lang. May kapangyarihan ka. Kaya akala mo, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Enough! In that case, let me show you why I can. Sabi niya habang kinukuha ang phone niya. Nanlaki ang mata ko. Pinindot niya ang screen at iniyabot sa akin. Watch. Napalunok ako. Pagtingin ko, parang nawala na ako ng hininga. Dahil sa video, ako, sa loob ng sasakyan. Yung nangyari kanina, bawat galaw, bawat detalye, malinaw. No! Umatras ako agad, nanginginig. Delete that! Why? You look so fucking sexy. You're sick! That's blackmail! Correction. That's leverage. Parang may pumunit sa dibdib ko. Kapag kumalat yan, You're finished. Academically, socially, completely. hindi ako makagalaw.
Hindi ako makahinga. Dahan-dahan siyang bumalik sa sofa at parang walang nangyari. Tinuloy niya ang pagtatype. At para malinawan ka, I'm not just someone you rejected. I'm Aaron Stanford, the only son of the Stanford family and the owner of Stanford International University. Dagdag niya, hindi tumitingin sa akin. Tuluyan akong napaupo sa sahig. Wala na. Tapos na. Your scholarship? Gone. Any future sponsor? Blocked. Any high-class university? Banned. Kibit balikat niya habang tinatype ang kontrata. Humigpit ang dibdib ko. Hindi pwede. Now, let's make this official, shall we? Nakita ko ang pangalan ko sa screen. Joanne Tan. Katabi ng pangalan niya. Aaron Stanford. First, you will receive a monthly allowance, 200,000, cash. Basa niya habang nagtatype. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. What? Plus, unlimited access to all Stanford Group assets. Tumigil ang daliri niya sa keyboard. Sandaling tumingin sa akin. Stanford Group Mall, Stanford Hotel and Resort, Stanford International Airline. Parang hindi ako makahinga. Ganun lang? Ganun kadali sa kanya ang milyon? Parang tinatapon niya lang ang pera. Second, you will stay here, in this penthouse. Balik niya sa screen. Napatayo ako agad. Ano? No excuses. Third, you will break up with your boyfriend. Sandali siyang tumigil. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Parang sinampal ako. Hindi! Larry, right? Effective immediately. Putol niya agad. Malamig ang boses. Alam niya. Of course, alam niya. Hindi pwede! Hindi mo pwedeng diktahan! Fourth, you will resign from all your current positions, student teacher, library clerk, cashier, and delivery work. You will cut off every responsibility outside of this contract. Tuloy niya. Parang wala siyang narinig. Bakit? Doon ako kumikita ng pera! Not anymore. And lastly, Huminto siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit sa akin. you will obey me. No questions asked. Napapikit ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na... Biglang pumasok sa isip ko si Jaya. Mahina. Nakahiga sa ospital. Yung makina na tumutunog kada tibok ng puso niya. Yung bills na hindi ko mabayaran. Yung pagod ko araw-araw para lang mabuhay siya. If I don't sign that damn contract, hindi lang buhay ko ang masisira, kundi buhay ng kapatid ko na nag-aagaw buhay sa hospital. Ever since our parents passed away 2 years ago because of an accident, lahat ng kayamanan namin ay nawala. We're not that rich, pero may kaya kami at hindi kami naghihirap. Hindi ko kailangang magtrabaho para makapag-aral. Hindi namin problema ang pera dati. Pero nung nawala ang parents namin, lahat din nawala sa amin. Ang bahay, ang negosyo, at ang ibang ari-arian namin dahil sa kasakiman ni Uncle Jerry. Kinuha niya sa amin ang negosyo ni Dad na talyer at bakery business hanggang sa nalugi at nalubog siya sa sugal at utang. Kaya pati ang bahay namin ay nawala din. Biglang gumalik sa isip ko ang kapatid ko. Mahina ang katawan, nakakabit sa makina. Bawat tibok ng puso niya parang hiniram lang sa oras. Hindi lang future ko ang nakataya, pati buhay ni Jaya. Isang luha ang pumatak. Pero pinunasan ko agad. Hindi ako pwedeng bumigay. Hindi ngayon. Huminga ako ng malalim. 1 year lang. After that, tapos na. Delete everything and you need to let me go. Pinagmasdan niya ako. Parang naaaliw pa siya. Then, ngumisi siya. You really think this ends in 1 year? Napalunok ako. Oo, dahil alam kong magsasawa ka rin sa akin. Diretsang sabi ko sa kanya. May kondisyon pa ako. Dagdag ko. Bahagyang tumaas ang kilay niya. Go on.
Humigpit ang hawak ko sa ballpen. Every Sunday, I'm off. I will visit my sister sa hospital. Natahimik siya at pinagmasdan ako. Approved. Second, walang makakaalam tungkol dito. Naningkit ang mata niya. We tell people, I agreed to be your girlfriend. Dahan-dahan siyang ngumisi. So you care about your image after all. Hindi para sa akin, para sa kapatid ko. Sandaling natahimik ang paligid. Then, Fine, babe. parang laro lang sa kanya. Pinilit kong lunukin ang takot ko. Dahan-dahan kong kinuha ang kontrata ng maprint na niya. Tinitigan ko ang pangalan ko. Joanne Tan. Katabi ng pangalan niya. Aaron Stanford. Ito na yon. Future ko. Buhay ni Jaya. Lahat nakasalalay dito. Just 1 year. Bulong ko sa sarili ko. Para sa'yo, Jaya, pumikit ako. At pirma. Masyadong tahimik ang paligid. Parang kabaliktaran ng gulong nangyayari sa loob ko. Nakatayo ako sa ilalim ng puno, mahigpit ang hawak sa bag. Hinihintay si Larry. Ilang segundo pa, Joan, mahal ko! napapikit ako sandali bago dahan-dahang lumingon. Nandun si Larry, nakangiti. Yung pamilyar na ng iti na dati nagpapagaan ng lahat. Pero ngayon, mas lalo lang bumigat. Surprise! I wanted to... Hey, what's wrong? Mahal? Napansin niya agad na may mali. Kitang-kita ko ang pag-aalala at pagmamahal sa mukha niya. Huminga ako ng malalim. Hindi ako makatingin sa kanya. Hindi ko kaya. Larry, I need to say something. Ano yon? Let's break up. Diretso kong sabi, walang paligoy-ligoy. Nanlaki ang mata ni Larry. Hindi makapaniwala. What? Anong joke yan? Hindi pa rin ako gumagalaw at makatingin sa kanya. Unti-unting nawala ang nangiti ni Larry. Mahal, hindi ka nagjo-joke? Hindi pa rin ako makatingin sa kanya. Naghihintay ng tamang oras at naghahanap ng lakas kung paano ako makikipaghiwalay sa kanya. Why? May ginawa ba ako? Wala. Wala kang kasalanan. Gusto kong isigaw yon, pero hindi ko kaya. Wala. Hindi pa rin ako makatingin sa kanya. Then bakit? 3 years, Joan. 3 years na tayo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang makikipag-break. Napapikit ako. Bawat salita niya, parang kutsilong bumabaon sa akin. Ang sakit lang. Sobrang mahal kita, Larry. Pero kailangan ko tong gawin. Wala akong ibang choice. At hindi mo pwedeng malaman ang totoo. I don't feel the same anymore. Sinungaling ka. Look at me. Hindi ka ganyan. Hindi ka basta sumusuko. Hindi sa ganito. May iba ba? Kitang-kita ko yung sakit. Yung pagmamakaawa. Yung pagmamahal na hindi pa rin nawawala sa mga mata niya. Tumangmo ako at kitang-kita ko ang pagpatak ng mga luha niya. Napalunok ako. Pinapatatag ko ang sarili ko. Sino? Kailangan mong malaman? Oo, kailangan kong malaman kung sino ang pinalit mo sa akin. Si Aaron. Aaron Stanford? Yung... Yeah. Diretso at walang emosyon kong sabi. Kahit sa loob ko, durog na ako. Napatawa si Larry. Wow. So, ganun lang? Pinagpalit mo ako sa mayaman? Tahimik ako. Hindi ako makasagot. Hindi ko pwedeng sabihin ang totoo. Kaya, pinili kong maging masama. Ganun na nga. Buti ka pa mabilis mo akong pinalitan. Putang ina. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako minahal. Sabihin mo para matapos na. Nanigas ako. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang burahin ang 3 taon. Joan, Napapikit ako. Isang luha ang pumatak. Pero pinunasan ko agad at pinilit kong tumingin sa kanya. Diretso.
Malamig. Hindi kita mahal. Kitang-kita ko kung paano nasaktan si Larry sa sinabi ko. Gustong-gusto kong bawiin. Gusto ko siyang yakapin pero hindi pwede. Nahulog sa lupa ang bulaklak na hawak niya. Okay. Mahina niyang sabi. Tumalikod siya. Hindi na lumingon. Hindi na nagsalita. Nang tuluyan siyang mawala sa paningin ko. Doon na ako bumigay. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang sakit. Sorry. Sorry, Larry. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ko. Bumukas ang pinto. Lumabas si Aaron. Pinagmasdan niya ako na luhaan at nasasaktan, pero parang wala lang sa kanya. Done? Malamig niyang tanong. Hindi ko siya pinansin at sumakay ng sasakyan.